Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Ito ay matagal ko ng video ito. Akin lang ibinahagi. 6 years ago na yata to ang video na to. Before COVID. So mga 2017, 2018. Ito ay tungkol sa knuckle fist marker ito. Para sa yung knuckle fist marker. Yun ay napakalaking bato yun, big boulder marker yun. Situated siya sa gilid nitong creek na ito. Well, merong mga trail marker dito, nakaharap kasi yan doon. So tatlo, pwedeng 3 meters, pwedeng 15 meters. Nakaharap siya sa malaking knuckle marker. Parang kamao, yun. And then hindi sa kalayuan ito, mga nasa ano lang mga 5 meters ay mayroong foot marker yan, no. And then naka-align siya sa knuckle fist marker. Kaya tinawag ko to na trail marker kasi tatlong dot, magkapareho ang distansya. And then sa 4 na hakbang ay naroon na yung foot marker na nakaharap mismo diyan, naka-align sa knuckle fist marker yan, yung bato na yan, no? Malaking bato na yan. Okay, so tingnan natin yung foot marker. Dito lang yun. Ito, naka-align siya. Align na align talaga yan. Ayan, no? Kasyang-kasya yung butas, yung suot kong buta. Kasyang-kasya siya. So yan, parang kamao ng gorila, no? Ang laki. Pinalinis namin yan sa likod. Nililinis na yan para makikita kung anong meron. Ito'y gubat Gubat kasi ito. At merong history ito na pagkaganda. Meron daw 40 ka-Japanese soldiers na palaging naliligo dyan sa creek na yan na nagkaputik, naliligo sa putik na balot sa putik yung mga katawan. Hinala ng mga matatanda ay mayroong ginawang tunnel. Hindi alam ng mga matatanda kung ginto yung ibinaon o gumawa lang ng tunnel sa giyera. Basta may ginawa na tunnel dyan. Kaya ito'y tinagurian na Emperor Treasure Site. Maganda to. Kasi yung likod ng knuckle marker na yun ay meron yung legit marker at meron kaming nahukay doon na buti na Japanese. And then sa kanang bahagi niya ay merong hagdanan na bato na ginawang 3 baitang na hagdan. At merong malapad na malaking bato, which is under doon ay malakas ang detection sa malaking malapad na bato sa baba ng hagdan. Hinukay din namin yon, hindi natapos dahil nagka-COVID na. At yung nakita namin doon ay konkrito sa baba ng malapad na bato. Ayun, itong lugar kasi na to ay hotspot ito. Kaya hindi na namin nabalikan kasi medyo umabot kasi kami diyan ng 1 buwan sa operation diyan. So medyo na meron nang nakakaalam ng mga elemento na yung walang mga sapatos. Kaya hindi na kami bumalik diyan. Isang rason ay yung COVID, pero isa rin yung safety. Medyo hindi maganda ang lugar. Merong umaligid-aligid palagi diyan sa amin, kaya medyo ito napakaganda pag close up parang kamao ng gorila. Kapag ganun kasi na may umaligid-aligid na and then meron kayong nakuha, so merong nakamatyag, hindi na kayo makakasibat sa lugar na yan. Simply hold upin kayo. So nakikita kong kanji marker ay ito lang yung 3 guhit lang. Di ba 3 guhit? Yan ay creek o river. So hindi natin alam kung saan yan. Creek yung gilid
Ayan, meron siyang guhit na tatlo. Pababa nga lang. Sa likod nito ay napakalaking letter E na minarka. E as in eagle. At sa bandang kanan naman ng likod niya ay merong hagdan na bato. Malaki yun. Pwede kang bumaba. At malapad na bato sa baba niya. And then, yun nga, may habang hinukay namin, na-discover namin na may konkretong makapal sa baba ng malapad na bato. So ito lang yung marka na ano na parang kanji siya na parang letter M o letter V nakatagilid. Ayan, so ito yung isang example ng big boulder marker, mga ka-TH, na ang ibig sabihin niyan ay hindi kaagad yan treasure under or treasure sa likod niya or treasure sa gilid, kundi pwede siyang tinatawag na central marker. Pwede siya yung sa gitna and then nakapalibot sa kanya. Siyempre sa apat na direksyon na yan ay merong load yung tatlo. Sa apat na direksyon, north, south, west, east, tatlo ang may load dyan, ang may laman. At minsan pwede ring bawat direksyon ay may load. Kasama na yung gitna. So pwedeng 5, pwedeng 4 ka item ang nakabaon sa isang legit big boulder marker na gagaya nito. So ayan, bising-busy ang ating mga kasama sa paghanap. Nalinis namin tong lugar na to dahil lang sa paghanap ng mga kasama na marker nito na mga counter markers. So siya parang M. So M, water, di ba? Submerged in the water ang item. So meron ngang creek diyan So pwedeng nasa creek ang item. Ayun, so busy ang mga kasama ko dito. So meron tayong mga na-detect. Meron tayong na-detect na malakas na detection. So amin muna i-test dig yung mga malakas na detection na nasa palibot niya. So ito, kapag mga ganitong mga big boulder marker ay hindi basta-bastang makuha kagad yan kasi i-studyhan mo pa Kasi pwedeng siya mismo ang merong load o siya mismo ay yung tinatawag na central marker na pinalibutan ng nakabaon. Kaya yung yung problema doon, anong distansya yung mga nakapalibot. Kaya diyan na maglalaro yung mga kagamitan. Basta sa apat na direksyon na yan, may mga load talaga yan. Sa akin, ang circumference na inano ko dyan ay hanggang 15 meters 15 meters sa gitna ito. So, ang bilog na 15 meters, gitna ang knuckle fist, yun yung i-search namin. So, malawak yan, di ba? Kaya nakakaano yan kapag nagamit ka ng metal detector. So, ang una naming gagamitin para makatarget siya ng malakas na mga higop ng aura of gold ay ang pendulum. And then kapag matarget na ng pendulum, ay susundan namin ng dowsing bago ang metal detector. Yung metal detector pang huli na yun, kung talagang mayroong detection, yung tinuro ng pendulum at dowsing. Gumagamit din kami ng locator na electronics, pero mas precise ang dowsing. Master ko kasi ang dowsing. Meron akong 2 treasure site na positive talaga, pero hanggang detect lang naman ako.
So ito yung unang nakita namin na rectangle rock. Para din siyang simento. Lumabas na siya sa gilid ng creek. Malapit lang talaga siya sa knuckle fist marker. Kaya ito, dinetect din namin sa ibabaw, malakas ang detection. So, nagumpisa na kami dito sa test dig. Ayan, dahil may sign nga. May sign na nakita. Dito kumukuha ang mga tao doon sa baba ng tubig pang inom. Oh. Meron makikita natin yung hose. Napakalinaw ng tubig dito, mga ka-TH. Mabubuhay ka talaga dito, kaya dito tumira yung mga Hapon ng Nunggera, sabi ng may-ari ng lupa. Dito nakatira yung isang batalyon. Kaya nga naghuhukay sila dyan eh. Nabubuhay sila dyan dahil malinis ang tubig. Of course, may mga niyugan dyan eh sa unahan. And then meron ding mga ano dyan, mga saging na wild na saging. Ito, ganda ng tubig oh. Malamig, malinaw, malinis, walang tao. Kaya nga lang, merong mga dumadaan na walang sapatos. Yun ang problema. Merong nakamatsyag eh. Okay, so binahagi ko lang ito para malaman nyo na yung mga big boulder marker na may itsura, halimbawa yung barko, talagang certified yung barko, di ba? Meron na tayong pinakita ng mga recovered treasure sa barko. Yung malaking bato talaga na mukhang barko. So ito naman mukhang kamao, napakalaki nito. So meron talaga to. Ang problema, paano hanapin? So diyan na yung analysis, paggamit ng kagamitan. Kailangan may kagamitan talaga. It's either manual or electronics. At saka ang gumamit ay yung marunong na gumamit. Kasi minsan kahit meron kayong eksaktong gagamitan pero hindi na master paggamit, ay hindi rin yun garantisado na makahanap. Okay, so medyo magalaw ang camera dito kasi ito'y walang stabilizer. Walang stabilizer na camera. So ito na nga, yung inukay namin, yung rectangle box. Sa tingin ko, bato naman siya. Kaya pinahukay ko. Malakas mag-detect siya. At ito yung likuran ng ito yung likod ng knuckle fist. Hindi pa nalinis yan. Pero merong malaking letra dyan na letter E na may X. Kaya ko nasigurado na ang bato na to, itong knuckle fist marker na to, ay isa talaga siyang marker for treasures kasi sa likuran niya ay napakalaking letter E. Ang letter E ay box of gold yan eh. Kahit saan tingnan na treasure signs, meaning kahit sa internet, ang letter E sa Yamashita Treasures ay boxes of gold. So merong boxes of gold na nakabaon talaga dito kasi ito'y lugar ng pinagkampuhan ng isang batalyon na kitang-kita na naghuhukay ng tunnel ang 40 ka sundalong Hapon. Okay, so meron tayong dito, mga kababayan, ilustrasyon. Atin ipapakita kung anong meron sa palibot. Kung ibahaging ilustrasyon dito, kung anong merong nasa paligid, anong meron na nasa paligid nitong knuckle marker, anong nasa likod, kasi ito'y grabe talaga ito. Ito ang tinawag dito sa amin na Emperor Treasure Site. Napakaraming nito along the creek, napakaraming mga big boulder marker. So ito, maliban sa itong parang ganito, ay ito merong V na nagaganyan.
Okay, sa may likuran nito, lagyan natin ng direksyon ng kompas. So ito yung norte, south, west, at east. So dito sa may northeast, sa may likod, dito banda, yan sa may likod, northeast, ay meron dyan hagdanan na marker. Kung napanood nyo yung ano na kasi ito, 5 years ago na video, meron kaming hinukay na may hagdanan and then merong malapad na bato, nakaganyan yan. Tapos hinukay namin ang baba nitong malapad na bato. Pero hindi namin natapos paghukay kasi parang may simento siya sa ilalim na tinakpan nitong malaking malapad na bato. Hindi yun natapos dahil nagka-COVID na, nagka-lockdown na ang buong syudad. So hindi naiwanan na namin. And then pag yung nawala na ang COVID ay ayaw na rin ipahukay ng may-ari ang lupang to. Kaya naiwanan to na misteryo pa rin hanggang sa ngayon, akin lang ibinahagi. So dito na banda yan, northeast, may hagdanan, may malapad na bato, and then may concrete cement sa baba niya. I-upload ko yan, isunod-sunod ko to. Basta ito yung pinakauna na big boulder marker na knuckle fist. And then sa likod ng bato na yan, ay may, sa likod nito mismo, norte likod, ay merong yang marka na baliktad na I. Ganyan yan na I. Merong arrow yung ano eh. Merong arrow. Andin nakaturo siya. Teka, ganito yun. Medyo nakalimutan ko na. May malaking I na baliktad sa likod. Nakakarve dyan sa knuckle fist sa likod niyan. And then merong X na may arrow ang isa. Yung isa ay may arrow na gaganyan. Kaya hinukay namin yung banda rito kasi yan ang tinuro ng arrow sa X. Pero ang likod niyan ay merong buti na Japanese. Nasa half meter lang ang pagkabaon. Dalawang buti yun nung nahukay namin na Japanese bottle. Pero yung X ay may arrow. Sinundan namin yung arrow at dito kami nag-test dig. Ayan, pero wala dito eh. Kaya sa palagay namin, baliktad itong X. Pinaliktad. So ganito yan. So ang tinuturo talaga niyan ay itong hagdan. At malapad na bato at may konkrito sa baba. Sabi, ang tagal-tagal namin na sinisil yung ano dyan. Mahirap kasi hukayin dito kasi meron ding malaking bato na nakalagay dyan ha. Yung mahukay mo dito ay maliit lang na espasyo. So mahirapan yung maghukay. Grabe ang galing ng pagkalagay diyan, mga kababayan. So bitin siya, hindi natin alam kung ano nga yung konkrito. Pero concrete talaga siya na minasa. Ang binahagi ko lang ay itong mga marker na sobrang ganda na ganitong marker. Okay, so paki-comment na lang anong nalalaman mo ninyo sa mga ganito, sa ibang mga ka-TH natin. Yung gagawa tayong part 2 video nito, itong malapad na bato na may hagdanan, ang ganda-ganda niyan na marker mga ka-TH. Sa likod mismo, northeast nitong knuckle marker. So ako'y magpapaalam muna sa ngayon. Paki-comment na lang sa ating comment section kung meron kayong nalaman tungkol sa knuckle marker na ang laki nito, mga kababayan. So hanggang sa muli, ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat.